Welcome back sa aking YouTube channel para sa mga first time mo panonood. Just click mo na yung Jeremy's TV Manila. Anyway guys, wala na ba ito? Libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So, kumusta po sa mga solid discount yan dyan? You know, God first, God first. So, kahit hindi mga discount yan guys, kumusta po kayong lahat? At sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Alright? So, ang topic natin ngayon for today's video, mga congressman, nakakampi ni Yorme, kasado na, at ito yung mga ang tatapat kay Mayor Hani Lacuna. Yan guys, yan ang pag-uusapan natin ngayon, na kung saan, halos sa mga makakatapat nito ay talagang mabigat, at naging kakampi lahat ni Yorme ito guys. Kaya mabigat, Siyempre hindi papayag si Yorme na ganun-ganun lang, di ba? Dahil nga kailangan ng taong bayan, so kailangan may pangtapat siya dito. Sa District 1, ang incumbent pa rin, itong si Ernix Junicio, na unang term yan ng 2022. Yan guys, panalo talaga siya. Alright, so, bali ang itatapat niya dyan, di ba? Itong kaya ni Lacuna, hindi pa natin alam guys kung sino ang itatapat dito. So yun, ang District 2, ito yung kay Yorme, itong si Carlo Lopez, na kung saan ang kalaban niya ay incumbent din, itong si Rolando Valeriano, actually nung 2019 pa to guys, bali pangalawang term niya na ngayong lalaban muli kay Yorme. At yung pangatlo, ito na lang ang wala ni Yorme guys, ang pangatlong bakante na congressman, na kung saan ang kalaban niya ay mabigat, di ba? Itong si Joel Chua, alam niyo naman, di ba, controversial to guys. Itong si Joel Chua, ito yung nagsabi na pinagtaksilan daw sila ni Yorme, dahil nga, di ba, sabi niya, nangako siya sa amin, sinabi niya hindi siya tatakbo, di ba? Sinasabi niya nasasanla ang laway ko, lahat guys, lahat ng alos na hindi magandang salita, ito yung nagsalita. Itong si Joel Chua, na para bang ayaw niyang patakbuhin talaga itong si Yorme, di ba? Dahil nga siguro dahil magkakapartido sila at nag-enjoy na sila sa posisyon, ayaw nilang tumakbo si Yorme. Para bang possession lang nila ang importante guys. Para bang hindi na importante para sa kanila yung hinahing ng taong bayan o ng mga Manileño, di ba? Yan ang nagiging problema, di ba? Porket okay na sila sa kanilang partido, pero hindi naman okay sa taong bayan, parang ayaw talaga nilang patakbuhin si Yorme. Kinokontrol nila. Pero siyempre, hindi pumayag si Yorme, di ba? Kahit na naging magkaibigan sila guys, naging magkapartido, sinasabi magkakapatid sila, okay lang, di ba? Mga personal na relasyon. Pero siyempre, mas higit na kailangan ng taong bayan, si Yorme. Yung mga inahing sa kakaikot-ikot ni Yorme. Di ba guys? Sa kakaikot ni Yorme, talagang nakita niya ang inahing at problema nating mga Manileño. Kaya talagang kahit mga kapartido niya guys, binangga niya, di ba? Para sa taong bayan. Yan ang tunay na leader guys, di ba? Mas importante yung kapakanan ng taong bayan. So sa District 4 guys, itong si JTB Villanueva, na vlog natin to guys, di ba? Sa session diyan sa Konseho ng Maynila, na kung saan talagang tumatayo to guys. Tinatayo nito ni kay Yorme ito tumatayo. Talagang kahit nag-minority sila, lumalaban pa rin. Talagang pinaninindigan nila na kailangan nilang sumama kay Yorme dahil sa serbisyo. Kaya believe tayo dito guys, ito yung talagang matapang din sa konseho. Diyan sa Maynila guys, dito sa Maynila. So, pangalima guys, District 5. Dito yan sa amin. Ito, kilalang kilala to. Medyo veterano na guys. Itong si Amado Bagatsing. So, kung maalala nyo itong si Amado Bagatsing,
nung 2019, nung si Yorme na tatakbo, tsaka si Hani Lacuna, ito ang nakalaban nila. Ang katandem nito ay senior din, si Erap, di ba? Mga malalakas ang pangalan nito, guys. Itong si Amado Bagatsing ay marami siyang scholar, guys. May kakilala ako, di ba? Mga estudyante, talagang binibigyan ng allowance. Tumutulong to, may foundation to, tong Kabakan na to. Foundation to, guys. Marami natutulungan dito, lalo na sa 5th District. Yun na nga lang, siyempre, dahil nakakalaban niya si Yorme, kahit hindi mismo si Yorme, panalo pa rin itong si Hani Lacuna. Dahil nga, kay Yorme. Pero nung guys, nung after 2019, nung 2022, tumakbo din to ng mayor. Nilabanan niya si Hani Lacuna. Anong sabi niya? Sabi niya, kaya ako tatakbo dahil hindi si Yorme ang tumakbo. Pero kung si Yorme lang yan ang tumakbo, hindi na ako tatakbo. Ay kaso sabi niya, hindi siya, iba si Yorme. Kaya kinalaban niya yan. Itong si Hani Lacuna noong 2022, itong nakaraang election lang, guys. Pero siyempre, nangingibabaw pa rin si Yorme, di ba? Dahil in-endorse niya si Hani Lacuna, kahit sabihin natin maraming tinutulungan, tumalakas din to, guys. Pero natalo pa rin sa noong 2022. At ngayon, ang makakalaban niya, guys, itong si Irwin Cheng, nakasalukuyang congressman. Binoto ko to, guys, dito sa 5th District. Dahil nga kapartido ni Yorme ito, guys. Pero ngayon, magbabagatsing na tayo kasi, di ba, si Yorme na ngayon kay bagatsing na. At kagaya na sinabi ko, marami namang natutulungan dahil may foundation. May nagbibigay ng allowance sa mga estudyante, guys. So, okay to. Veterano siya pero okay. So, guys, marami nang alam. Kahit pa paano, dagdag asset ito kay Yorme. At itong pang-anim, itong Joel Uy, mabigat din ang kalaban nito, guys. Itong si Congressman Benny Abante. Kakampin din ni Yorme to, guys. Kasi sumama kay Hani Lacuna. Di ba? Kaya mabigat din to sa District 6. Kaya talagang magandang laban na to, guys. Pero tayo, siyempre, basta kakampi ni Yorme at maganda naman ng mga background nila, guys. Di ba? Yan. Ang pinakakilala ko dyan, itong si Amado Bagatsing, na kung saan dito sa 5th District na talaga namang tumutulong, guys, tumutulong. Kaya ready na, isa na lang, guys. Itong kay Joel Chua, kailangan may siyempre hindi papayag si Yorme. Pumipili lang talaga ng makakatapat nito si Joel Chua, di ba? Para matameme na dahil sinabi niya na nagtaksil daw si Yorme sa kanila. Parang gusto niya mangyari, magtataksil si Yorme sa taong bayan, sa kanila hindi, di ba, guys? So, okay, guys, ano masasabi niyo sa mga kandidato ngayon ni Yorme, mga congressman na sasabak, di ba? Makikipagbakbakan sa mga tao ni Lacuna. Yan, guys, so hanggang dito lamang po. Mga susunod pong vlog.